Hello, good morning. Good morning po sa lahat, sa aking mga subscriber, sa follower ko po sa Facebook, Piquero Jemrib po, OFW dito sa Cyprus. Mag-o-opinion na naman ulit ako. Ang opinion ko po ay tungkol ito sa mga GOO na alam natin na nakaalis na sila sa bansa. Siyempre takot yan sila kaya umalis na sila. Ang lesson na ating kapulutan ay lahat ay may katapusan. Kaya pumunta sila sa ating bansa, gusto nila maghari-harian, gumawa sila ng mga karumal-dumal na pamaraan para lang sila ay magkapera, marami silang na torture at kung ano paman, pero hindi sila makapunta sa ating bansa kung walang may taong nasa likod nila. Tsak meron yan at merong kumita at merong nagkapera. Ito nga si Alice Guo na nasa Kuala Lumpur, papunta sanang Indonesia, at yung mga kapatid niya andun na sa Indonesia, naghihintay sa kanya, at ano na rin sila sa Singapore, nakita-kita din sila ng kanyang magulang, pero ganun pa man, meron silang pananagutan sa batas, kaya dapat nilang bayaran, at sana wag itong tularan ng iba, ang ibang mga kalahi nila, at pagdating talaga sa pera, wala nang pakialam kung ano pa man ang mangyari sa kapwa-tao, basta ang pera ay mahalaga. At katulad nito, kina Alice Guong, marami silang ginawang paglabag sa ating bansa, sa ating batas, kaya dapat nilang pagbayaran. At ito na nga, nahuli na nga si Sheila Guo at saka si Cassandra Ong. At ito na naibalik na sa Pilipinas. Kaya dapat nilang pagbayaran yung kanilang kasalanan sa bansa natin at sa mga Pilipino na ang ginawa nilang kasalanan ay walang kabayaran kahit na makulong pa sila, at sana wag silang tularan ng kapwa nila. Opinion ko lang yun. Ito po, panoorin natin. Talagang ano ito sa mainstream media po. Viral na viral ito, at siyempre dito naman ay OFW po kami, siyempre nanonood kami, at sinishare din lang namin sa kapwa namin, baka meron pang hindi nakapanood nito, kaya ito po sa Dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo was spotted at the Kuala Lumpur International Airport in Malaysia based on a photo released by the Presidential Anti-Organized Crime Commission on Thursday. In a statement sent to Inquirer.net, PAOK Undersecretary Gilbert Cruz says they received an image from a concerned citizen who saw Guo arrive in Kuala Lumpur, but it is unclear when the image was taken. Cruz adds that the said flight originated from Denpasar, Bali in Indonesia. According to Cruz, the picture sent to them confirms initial reports that they received from their counterparts that Alice Guo fled to Indonesia initially and then landed in Kuala Lumpur. Latest reports indicate that Guo landed in Batam, Indonesia last August 18. On Thursday, two of Guo's companions, her sibling Sheila Guo and her business associate Cassandra Ong, were already detained in Indonesia. The two have arrived in the Philippines on Thursday afternoon. Closed-circuit television cameras galore after having flown the coop last month to evade accountability in their Pogo-linked activities. With Indonesian law enforcement authorities tipped on the status of Guo Ong et al. After Senator Risa Ontiveros' expose on Monday, immigration officials flew to Indonesia apparently on a call from Jakarta officials that Sheila Guo and Cassandra Ong were under custody. Our Sujin Kim tells us more live. Charms Sheila Guo, sister of dismissed Bamban Mayor Alice Guo, together with Lucky South 99 Incorporator Cassandra Ong, have been brought to the Bureau of Immigration immediately upon their arrival to the Philippines from Indonesia. Authorities from the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, the Philippine National Police, and the Department of Justice, as well as members of the press, awaited their arrival earlier today at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Guo and Ong were apprehended at Megamall Bantam Center on August 20. It is believed that Guo's sister Alice managed to escape. Sheila and Ong entered Jakarta from Singapore via a cruise ship. Guo and Ong were immediately escorted from Pasay to Manila, straight to the Bureau of Immigration, and here they underwent regular processes as prescribed by law. And then after that, the legal custody was transferred from the Bureau of Immigration to the National Bureau of Investigation. So binasahan na rin sila ng Miranda rights nila. The two were also given medical testings, especially after Guo reported feeling dizzy. Kanina dun sa airport, medyo dinubog kasi sila. So of course, siguro from the lack of oxygen, the lack of space, yung siguro na nagulat na rin sila na ang daming nakaabang sa kanila. Medyo sumama yung pakiramdam ni Sheila Guo. But upon arrival here, the Bureau of Immigration
we made sure na maganda yung kalagayan nila and naging okay naman yung pakiramdam ni Sheila Guo. They requested for lawyers, which the DOJ gladly granted. We assured them that we will respect their rights. Yung right kasi sa counsel ay at any given time. So kahit na-turn over na po yung custody from Bureau of Immigration to the NBI, syempre we granted the request na antayin na lang ho natin dito yung mga abogado nila. Authorities are finalizing documents to transfer Guo and Ong to the NBI tonight. Sheila Guo will face charges regarding her violation of immigration laws. On the other hand, Cassandra Ong will be inquested for obstruction of justice as well as violation of the Passport Act. To this, her legal counsel and representation attorney Ferdinand Topacio said, Did she use false pretenses to secure her passport? Yun lang naman ang paglabag sa passport. Obstruction of justice. Well, she has to be arraigned or subjected to inquest. Ang inquest is pagpot in the act. For now, we have yet to hear official word when the two will be brought to the House or Senate. We will see kung kailan magpapatawag yung Senado or yung House ng hearing, in which case we will have to bring them to the hearing. Ayun na nga guys, napanood na natin. Yan, basta may paglabag, ano din yan eh. Siyempre, nasa gobyerno natin yan. Marami kasing mga kurap sa gobyerno natin na siyempre nasisilaw sa pera. Kaya nga yan ang sinasabi ko, kahit may pera, biro mo, yung pera ni Goo, galing doon sa kanila, hindi yan sila mahirap, may pera yan. Tapos pumunta sila, una-una yung nanay niya na nagnegosyo sa Pilipinas. Ang gamit nila ay yung para maka-stay sila, nag-business sila sa Pilipinas. Kaya ibig sabihin, may pera na sila. Kaya ang tao na may pera, naghahangad pa talaga ng maraming pera. Ganun talaga yun. Kaya katulad nito sa kay Carlos Yolo, na ipinagtatanggol niya yung girlfriend niya na may pera. Kaya hindi siya aanuhin. Siyempre nanay yung nagsasabi ng nasa loob niya, ang kalooban niya. Sana hindi mo na binunyag sa social media, sana hindi na lumaki, hindi na nag-viral. Kaya nag-viral naman yung problema. Yung nanay mo nagpo-post-post lang, hindi nag-viral. Nag-viral kasi pinatulan mo. Sana hindi mo na pinatulan dahil hindi naman kami nang huhusgang mga tao pero nakikita sa attitude ng sa may mga pera na hindi satisfied sa pera. Yun yung punto ko. Hindi satisfied. Sana wag mo nang hinayaan mo na lang sana yung nanay mo, tumahimik ka na lang, kinausap mo, hindi mo na siya pinatulan sana sa social media, kaya hindi na sana lumaki. Pero ganun pa man, ang puso ng mga Pilipino, mga kabataan, ay dapat hindi ka tularan ka lang sa gymnast, hindi tularan yung ugali mo dahil may matigas kang puso. Dapat mapatawad mo na yung nanay mo kasi nanay is nanay. Marami nga nagsabi na ang pera ay pera kahit milyones pa yan na uubos yan. At maraming mga Olympics, mga Olympian na mga gold medalist noon na sila ay lagapak na ngayon. Sana yan ay tatatak sa puso mo yan. At may gold ka nga pero yan nga nadungisa naman ang iyong pangalan kasi hindi ka magandang ehemplo sa iyong pamilya. Ayon yan sa mga nababasa ko diyan. Iniikot ko mga komento at saka mga post ng mga ibang mga vlogger, mga vloggeres, mga influencer at pati sa social media. Never ka nang banggit ng pangalan ng nanay mo. Magpakumbaba ka kasi para mas dumami pa yung grasya na darating sa buhay mo. At ito na nga sila Alice Guo, si Cassandra Ong at saka si Sheila Guo at saka ang pamilya nila, dapat pagbayaran nila yung ginawa nila sa mamamayang Pilipino sa ating bansa, sa pag-doktor nila, sa mga passport nila, at sana ma-discovery na kung sino man yung nasa likuran nila na tumulong. Siyempre may mga tumulong yan sa kanila na mga ma-impluwensya, mga politiko na gahaman sa pera, kaya yan sila ay nakarating dyan ngayon sa kinauukulan nila, kinahahantungan nila. Hindi yan makapunta sila kung wala silang nasa likuran nila na katulad ni Carlos Yolo na merong advice dyan sa likuran niya. Sana wag pakinggan at sana itong mga pamilya Goo, pagbayaran nila yung utang nila sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, Pikero Jemreb. Opinyon ko pa lang po yun. Itong opinyon ko po ay hindi ko sa base sa aking mga nababasa at mga nakikita sa social media, sa mainstream media. Sinishare ko lang dito sa aking channel, Pikero Jemreb. Good morning po, maraming salamat. So guys, thank you very much. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo yung aking hatid sa inyo na opinion, vlog, or ano pa man. OFW Jemreb po. Nagjo-journey po dito sa Cyprus country. Siyempre, ang journey dito, hindi journey na tourist, kundi journey na nagkukudkod ng kubeta. Pero iyon naman ay malinis na paraan at iyon ay pinagkukuhanan ko ng pangkain ng aking pamilya sa Pilipinas. Siyempre, yan naman ang priority natin. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you very much. Sana ma-subscribe. Gitna.